Ang muling pagsasama-sama ng Straw Hat Crew sa loob ng Warland Kingdom sa Elbaf at ang mga imposibleng mangyari sa normal na buhay na isang maliit na parte lang pala ng pang-araw-araw na mga mekanismo sa loob ng Elbaf. Ang pagkikita-kita at ang interaksyon sa gitna ng crew ni Hyrule at ng crew ni Luffy at ang isang misteryosong karakter na nagtatago sa forest ng Elbaf. At ang pinakauli sa lahat, ang isa sa pinakamalaking tanong ngayong latest chapter, nasaan nga ba si Shanks? Welcome to Anime Updates PH at nagbabalik na naman tayo para sa full chapter review ng One Piece Chapter 1132. Medyo nahuli to guys dahil kinuha natin ang official translation scans para walang error pagdating sa mga details sa chapter na to. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para automatic ma-notify kayo agad kapag may bagong chapter na inilabas itong si Oda. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay nakabalik na nga ang Great Eric o ang sinasakyan na ship ng Giant Warrior Pirates. Nakita agad yon ng pampang ng Elbaf na kung saan ay may isang bata at isang babae na alam naman natin ng mga higante din dahil nandito nga sila sa Elbaf at sila ay nag-iintay sa isang parabang bar na malolocate sa pampang na yon. Ang batang ito ay nagngangalan na Colon. Siya pinoconsider na Elbaf child na isang bata nga sa loob ng Elbaf. Kaya nangangahulugan din na hindi sila actually talaga puro mga warriors lang. Pero din sa kanilang mga bata tulad ng ibang mga nation. At dito pa nga ay tinatanong nitong si Colon ang mga captains kung dadaan daw ba sila ng bar para uminom. Na agad namang sinagot nitong si Brogy habang sinisignal at ipinapakita ang isang X na symbol gamit ang kanyang mga braso. Na para bang pinapahiwatig na hindi sila dadaan para uminom. Matapos yun ay agad namang inireport ng batang ito sa parabang isang waiter o ang may-ari ng bar na babae sa loob para sabihin na hindi na daw dadaan ang mga captains at ang mga warrior pirates. Na sinagot naman ng babaeng ito na maganda daw yun. Tamang desisyon yun dahil kung meron nga silang mga bisita, hindi sila pwedeng magtagal sa bar. Dahil kapag pala umiinom ang mga giant warrior pirates na yon sa bar na ito, palagi silang napapasarap. To the point na ang pinakamababang araw na itinetake nila sa pag-iinom ay umaabot ng 3 araw. Paano nga naman ang mangyayari sa Straw Hat Crew kung mag-iintay sila ng 3 araw para lamang sa gagawin nilang banquet? Nang dahil na nga sa hindi nadadaan ng Giant Warrior Pirate sa bar, naisip naman ng batang ito na puntahan na lamang sila kung saan man patungo ang ship nila para doon na sila i-meet. Na dahilan kung bakit nasabi ng babaeng ito na most likely nanay ng batang ito na dalhin daw ang basket na ipinapadala niya dahil nandoon daw ang mga paboritong pagkain na Ripley. As of now, hindi pa natin alam kung sinong Ripley na yon, pero nabanggit din ang babaeng ito na nandun din ang mga pagkain na gustong gusto at paborito din ng kanyang tatay. Meaning, maaaring asawa yun ng may-ari ng bar at tatay yun nitong si Colon. Dito din ay na-bring up at nabanggit nitong si Colon ang tungkol sa mga pirates na dala-dala at kasama nitong si Dory at ni Brogy. Tinatawag pa nga niyang dalawang captains na yun na Dory and Brogy na para bang mga ka-close na tao niya lamang. Na para bang nagpapakita na talagang magka-close naman talaga itong si Colon at ang mga captains. Sinabi din niya na ang Straw Hat Crew na yun, ang captain ng crew na yon ay kamakailan lang tinaguri ang isa sa 4 na miyembro ng 4 Emperors na dahilan kung bakit excited itong si Colon. Binanggit niya pa dito na may sinabi ang kanyang boss tungkol sa taong yon at makita natin dito na ang boss na tinutukoy nitong si Colon ay walang iba kung hindi itong si Shanks. Sinabi niya na don't forget his name, Straw Hat Luffy. Meaning meron talagang magandang imahe itong si Shanks sa loob ng Elbaf to the point na kino-consider nga siyang isang boss ng batang ito. But the question is, nasaan ngayon itong si Shanks? Matagal na ba niyang sinabi ito? O kamakailan lang? Recently lang? Dahil kung ganun, bakit naman napredict agad ni Shanks na madadala at isasama ni Dory at ni Brogy si Luffy? Nangangahulugan lang ito na hindi pa nagtatagal kagagaling lang ni Shanks mula sa Elbaf at hindi natin alam kung nasa saan siya ngayon. Hindi din imposible at hindi din malabo na nasa Elbaf pa rin siya at may ginagawa, may inaasikaso lamang siyang ibang bagay. Hindi din naman sila basta-basta magkikita dahil hindi naman ganun kaliit ang Elbaf at na-explain naman natin sa previous video kung gaano ito kalawak. Kumpara nga sa mga higante ay malawak na ito, what more pa kaya sa mga normal na mga tao? But going forward with the chapter, umalis na nga ang batang ito para dalhin na ang foods at ang mga pagkain, ang iba pang mga bagay na ipinapadala ng kanyang nanay papunta kay Ripley at sa kanyang tatay. May iilan din sa mga giants na umiinom sa bar ang sinabi sa batang ito na sabihin daw niya sa mga captains na susunod sila para dalhin ang mga inumin ng mga alak at mga pagkain na kakailanganin nila sa banquet.
Switching of scenes naman ay makikita naman natin na nandito naman itong si Hyrodin at itong si Stansen. Gulat na gulat sila dahil nakita nilang nakabalik na ang Great Eric, pero tuwang-tuwa din naman sila dahil tamang-tama daw kanilang timing dahil may rainbow na ngayon. Habang ang the rest of the Straw Hat crew naman na nasa Great Eric ay malapit na at nasa close contact na sa rainbow na nakita nila Hyrodin. Dito ay gulat na gulat, hindi lamang ang bata na si Bonnie dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalinaw, ganito katingkad na rainbow kung hindi maging itong si Brook dahil napakalapit daw nila. Hindi na inaasahan na posible palang malapitan ng ganitong isang bahagari. Si Jinbei din ay hindi makapaniwala na pwede palang makita ang rainbow from this angle. Dahil kung iisipin natin guys, nakikita nila ang side na kung saan ay para bang may nakatayo lamang na 7 colors. Dahil usually nakikita naman natin ang rainbow ng para bang isang naka-art na figure, di ba? Maging ang isa nga sa mga Vegapunks na itong si Lilith ay hindi makapaniwala na nakikita nila ito from this angle at ng ganito ka-vivid. Nagulat na lamang sila nang sabihin itong si Brogy na actually hindi naman daw nakakagulat ang rainbow na ito. Napaka-common daw ng mga rainbow sa loob ng Elbaf at napakadali din nung gawin, meaning hindi ito natural, ginawa ito. In-explain nitong si Brogy na sa pamamagitan ng hawak niya na ang tinatawag niyang stone painter ay nagagawa nilang makapag-create ng mga bahagari. Ginagawa nila ito ng para bang dinodrawing lang nila. Nagtataka pa nga dito si Bonnie dahil alam niya na hindi yun ganun nag-work naturally, pero hindi din naman nagsisinungaling itong si Brogy. Hindi din nagtagal ay winarningan at in-inform sila ng shipwright ng Giant Warrior Pirates na kailangan nilang kumapit, kailangan nilang mag-prepare dahil magsisimula na daw silang mag-travel pataas. Dito ay nagulat ang mga miyembro ng Straw Hat crew dahil hindi sila makapaniwala sa binanggit ng shipwright. Sinabi naman sa kanila ni Dory at ni Brogy na kumapit silang mabuti dahil magta-travel na sila ngayon vertically. Meaning unlike na ginagawa nilang pag-travel sa dagat na horizontally, magta-travel sila ngayon vertically or pataas nang dahil na nga sa dadaanan nila ang rainbow na yon. Habang gulat na takot na takot sila, sinabi naman ng mga giants na ito na hindi daw sila pwedeng mag-party, hindi nila pwedeng ituloy ang kanilang banquet not until makarating sila sa kanilang village. Dito din ay in-explain nila na kailangan nilang dumaan, kailangan nilang makisakay sa rainbow na ito para makarating sila sa village nila. Dahil actually ang village daw nila ay matatagpuan sa other end ng rainbow na to. Na sinagot naman nitong si Frankie na mali ang ina-explain ni Dory at mali din ang ina-explain ni Brogy. Wala silang pakialam kung saan sila papunta as of now dahil ang focus nila ay ang sagot sa kung paano nila nagagawang sakyan ng rainbow. Dito pa nga ay nagsalita na din itong si Robin habang tinatanong kung ano daw ba exactly ang sinasakyan nila. Ano daw ba exactly ang sinesailan nila, knowing na ang isang rainbow ay isang refraction of light lamang through water droplets, meaning walang kahit anong tangible na bagay doon. Hindi dapat posible ang ginagawa nila. Subalit tinawanan lamang sila ni Dory at Brogy habang sinasabing yun daw talaga ang purpose ng rainbow, ang sakyan, ang pagsilad ng kanilang mga ship. Although hindi makapaniwala ang Straw Hat crew, wala silang magawa kung hindi ang magtiwala na lamang sa mga giants dahil kitang-kita naman nila totoo nga at talagang nakakapagsail sila sa rainbow na yon. Dito din ay nabanggit nitong si Dory na actually maganda pa nga daw ito kumpara sa tubig dahil ang tubig ay may resistance na dahilan kung bakit kailangan ng mas malakas na energy para may pagpatuloy ang kanilang paglalayag. Subalit sa rainbow na ito, walang kahit na anong resistance, meaning ang pinaka-slightest na force na magtutulak sa kanilang ship ay talagang magpaparating na sa kanila sa other end. Dahil din sa tulong ng tailwind o ng hangin na tumutulak sa kanilang paglalayag, nagiging posible ang pagpunta nila papunta sa other end na yun, papunta pataas. Nang dahil dito naisip at naalala agad ni Jinbei ang mga kasamahan niya habang sinasabi na pag nakita daw ito nila Luffy, siguradong mababaliw sila. Habang sinasabi ni Brook na siya pa nga lang daw ay baliw na sa kanyang mga nakikita. Dito din ay tuwang-tuwa at talagang nag-e-enjoy itong si Bonnie sa kanyang nakikita. Dahil hindi lamang sa ang pinaglalayagan nila ay para bang isang 7-colored sea o para bang isang dagat na may 7 iba-ibang kulay, kung hindi dahil meron pa daw itong twinkling sound na para bang may mga kumakalansing na sound effect sa ginagawa nilang pagdaan sa rainbow na ito. Not only that, kung papansinin din natin ang panel na ito, hindi lamang ang Great Eric ang nagta-travel ngayon pa itaas gamit ang rainbow, kung hindi may isa pang maliit na ship sa kanilang likuran. At yun ay walang iba pala kung hindi itong si Hyrodin at itong si Stansen. Tinatawag sila habang sinasabi na dala-dala na daw nila ang pagkain at ang mga alcohol.
Tinanong din itong sila Hyrodin kung kasama na daw ba nila sila Luffy. Sinagot naman ng mga Giants honestly na hindi nila alam pero susunod na rin sila. Pero gulat na gulat itong si Hyrodin nang makita niya itong si Frankie habang sinasabing napakaangas daw talaga ng cyborg na to. Dito din ay tuwang-tuwa at proud na sinabi nitong si Hyrodin na talagang naghunt pa daw sila ng isang wild moose na nakita natin sa previous chapter na hawak-hawak at binuhat nila ni Stansen para lamang may maiprepare sila na pagkain dito kila Luffy. Dito din ay tuwang-tuwa at mas na-excite pa nga itong si Brogy habang sinasabing surely magiging masarap daw yun, gusto daw niya makatikim. Pero sinabi nitong si Hyrodin sa kanya na magiging priority daw nila itong sila Luffy. Kailangang pakainin muna nila sila Luffy dahil yun naman talaga ang purpose ng moose na yun at kung may matira, yun na lamang kainin itong sila Brogy na hindi naman kinontra ni Brogy dahil yun naman talaga ang purpose nun. Switching of scenes naman ay makakabalik tayo sa tulay na dinaanan kanina ng OG Straw Hat Crew na ang tulay din na pinanggalingan ni Luffy bago siya pumunta sa lokasyon na pinagkakatalian nitong si Loki. Ito yung tinatawag na bridge between the realm of the sun and the realm of the dead na mas kilala natin sa underworld tulad na lamang ng binanggit ni Loki. Dito ay makita natin na nag-meet na itong si Luffy, si Goldberg at itong si Gerd. Nung una, galit na galit at gulat na gulat itong si Luffy dahil sino ba naman ang hindi magugulat na makita kanilang sariling shape na buhat-buhat ng isang giant na para bang isang laruan. Pero as for Goldberg at dito kay Gerd, hindi sila nakaramdam ng galit o kahit anong takot. Natuwa pa nga sila at na-excite. Agad na hinawakan nitong si Gerd itong si Luffy habang sinasabi na siya daw ba si Luffy dahil ikinekwento daw nitong si Hyrodin ang tukol sa kanya sa kanila. Sinabi din niya na napaka-cute daw talaga ng mga tao. Talagang fond na fond at talagang gustong gusto daw niya ang mga humans at hindi daw siya katulad nitong si Rodo. Dinagdag pa nga nitong si Gerd na wag daw siyang ilalump o wag daw siyang isasama sa pagkakatingin niya dito kay Rodo. Hindi siya masama at wala siyang intensyon na katulad nun nang ginagawang laruan ang mga tao at inilalagay sila sa cage para gawing mga live dolls. And in fact, wala daw siyang pakialam sa gustong gawin ni Rodo, ang gusto lamang niya maging kaibigan ang mga humans. Pero dito'y pinigilan siya nitong si Goldberg habang sinasabi kay Gerd na hindi ito ang tamang oras. Kailangan muna nilang gawin ang kanilang priority. Kaya naman in-explain agad nitong si Gerd na napakawalang modo daw talaga ni Rodo na hindi man lamang sila binigyan ng choice bago sila ilagay sa loob ng kanyang diorama. Dito din ay nabanggit itong si Gerd na kung papipiliin siya ayaw din niyang maging parte ng crew itong si Rodo. Pero at this point, habang itong si Luffy naman ay para bang naghihinala pa at hindi pa talaga nagtitiwala dito kay Goldberg at kay Gerd habang tinatanong na kung ang tinutukoy ba nilang Rodo ay ang nagpapanggap na Sun God na may ulo na isang bungo. Dito din ay naitanong itong si Goldberg na since nanggaling nga itong si Luffy mula sa ilalim na ang underworld, ano daw bang ginawa ni Luffy sa ilalim? At bakit daw ba siya doon nanggaling? Nahulog lang daw ba siya? Dito si Luffy biglang pinamawisan at para bang natakot at kinabahan habang iniisip ang nangyari sa underworld. Dahil dito pala ay may nangyaring pangako sa gitna nilang dalawa nitong si Loki na pinag-usapan nila na hindi nila pwedeng i-discuss, hindi nila pwedeng ikwento sa kahit na kanino. Na dahilan kung bakit ganito na lamang ang kaba nitong si Luffy. Kung ano man ang pangakong yon, hindi yun na-specify sa chapter na ito, walang kahit na anong clue tungkol sa pinag-usapan nila ni Loki na pangako. Pero surely, sa pamamagitan nun, tinatry na i-deceive at linlangin itong si Loki, itong si Luffy. At dito din ay dahil na nga sa kinakabahan itong si Luffy, hindi siya makasagot ng maayos. Kaya naman hindi na siya pinilit pang pasagutin ni Goldberg, pero tinanong siya nito kung bakit pinamamawisan daw siya. Gayong napakatindi nga ng klima at nag-freeze pa nga ang iba. Switching of scenes naman, makakarating naman tayo ngayon sa OG Straw Hat Crew na nakita natin in the previous chapter na nagawa na ng tawid din ang bridge na dinadaanan ngayon nila Luffy. Ngayon ay nandito na sila sa Realm of the Sun sa second level ng Yggdrasil 3. Makikita natin dito na nandito nga maging itong si Rodo at patuloy pa rin silang hinahabol at obsessed kay Nami at kay Chopper nang dahil dito agad siyang sumunggab pero hindi niya inaasahan na may nakaset pala na patibong itong si Sanji at itong si Zoro na dahilan kung bakit sumulampak ang mukha niya sa isang napakalaking kahoy. Nang dahil dito nabanggit nitong si Nami na maging ang mga hayop nga daw ay hindi mahuhuli ng ganito kawalang kwentang patibong nang dahil na nga sa sobrang focused at sobrang talagang gustong gusto ng mahuli nitong si Rodo, itong si Nami at si Chopper. Hindi na siya nag-iisip at nagawa siyang mahuli ng ganitong klaseng trap. Dito din ay binanggit na naman itong si Usopp at pinaalalahanan sila na hindi nila pwedeng saktan itong si Rodo dahil baka magalit sa kanilang ibang mga giants. Pero in-explain naman dito nitong si Zoro na wala naman silang ginawa.
ni hindi nga daw niya ginalaw ang kanyang daliri. Nang dahil dito nabanggit nitong si Sanji na since nagawa naman na nilang pigilan ang paggalaw nitong si Rodo, mag-proceed na sila papunta sa village ng mga Giants. Dito din ay hindi nila inaasahan na nakita na nila si Luffy na kasama itong si Gerd at si Goldberg. Dito din ay narinig nitong si Rodo ang boses ni Gerd, kaya tuwang-tuwa siya habang iniisip na tutulungan daw siya nitong si Gerd. Subalit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, pinagtulungan siya ng dalawa ni Goldberg habang makikita natin dito ang kamukhang combo na ginawa dati ni Big Mom at ni Kaido na ang Ocean Sovereignty. Dahil doon, nagawa nilang patulugin na naman itong si Rodo at matapos nga makita ng Straw Hat Crew na maging ang mga sariling miyembro ng crew nitong si Rodo ay binubugbog siya, naisip nila na hindi naman daw sila masisisi sa ginawa nilang pag-atake kay Rodo previously. Tulad ng dati, tulad ng ine-expect nyo guys, patay na naman ngayon si Sanji dahil nakakita naman siya ng isang napakalaking higanteng lady. Also, kahit na it was just for a short amount of time, tuwang-tuwa na naman itong si Luffy na makita na naman ang kanyang crew habang sinasabi na nakabalik na daw at nakuha na nila ang kanilang ship. Dito din may sinasabi nitong si Gerd at ini-introduce ang kanyang sarili at ang kanyang kasama na si Goldberg. Humihingi din siya ng tawad dahil na nga sa ginawang katarantaduhan nitong si Rodo at sinabi din niya ng mga miyembro sila ng crew nitong si Hyro din. Dito din ay nabanggit nitong si Zoro na alam daw ba nitong si Gerd ang mga pinaggagawa sa kanila ni Rodo na dahilan kung bakit sinabi naman ni Gerd na huwag kayong mag-alala dahil from this point on, sila na daw ang bahalang bumawi sa kanila. Habang si Sanji naman tuwang-tuwa na naman at nagtatatalon dahil nakakita na naman ng Eabab. Sinabi din dito na Gerd na sila na ang bahalang mag-navigate at ang magsilbing guide nitong sila Luffy sa loob ng Elbaf. Nang dahil doon, agad namang tumalon itong si Luffy sa baba at inakit agad itong si Usopp at itong si Chopper papunta sa Elbaf Village. Agad silang kumaripas ng takbo habang sinasabihan sila nitong si Gerd na matapos nilang lumabas ng forest na ito ay may makikita silang mga ulap. Kailangan nilang sumakay sa ulap na yon at makakarating na sila sa Elbaf Village. Dito din ay sinabi nitong si Gerd na susunod na lamang sila kasama itong si Sanji, si Zoro at ang iba pang mga member ng OG Straw Hat Crew. Matapos makalabas nitong sila Luffy sa forest ay agad silang sumakay sa nakita nilang pinakaunang ulap na sinabi pa nga dito nitong si Chopper at ni Usopp na paano na lamang daw kung hindi daw talaga actually nag-work ng ganun ang mga ulap na yon. Hindi daw ba sila mahuhulog na lamang pa ibaba? Na sinagot naman ni Luffy na sinabi naman daw ni Gerd na pwede itong sakyan kaya gawin na lamang nila na actually totoo naman nagawa nga nila itong sakyan na nagpapakita lamang na napakatindi talaga ng kaibahan at ng pagiging isang fantasy-like world ng Elbaf kumpara sa ibang mga nation dahil tulad ng nakita natin kanina nagagawa nga nilang makapaglayag sa rainbow. Ngayon, nagagawa namang tumayo nitong sila Luffy, ni Chopper at nitong si Usopp sa mga ulap. Switching of scenes naman ay makakabalik na naman tayo ngayon sa Great Eric na kung saan ay ine-explain ni Dory at ni Brogy ang tungkol sa lugar na pupuntahan nila. Sinabi ng dalawang ito na matapos daw mag-clear out o matapos umalis ng mga ulap na ito ay makikita na nila ang Elbaf Village. Ang Elbaf Village daw nila ay matatagpuan sa Sun Realm. Nabanggit nila dito na may 3 realm ang Elbaf. Una yung Heaven, pangalawa naman ay ang gitna na ang Sun, at ang pinakahuli at ang pinakababa ay ang Dead na also known natin as the Underworld. Nabanggit nila dito na sa Sun Realm, doon matatagpuan ang kanilang village. Natawag din daw yung Sun Realm dahil yun ang lugar ng Elbaf Island na kung saan ay nasisinagan ng maayos na araw. Dinagdag pa nila na ang village nila ay napakalawak, napaka-vast and wide daw to the point na hindi mo makikita ang dulo ng village kung titingnan mo lamang. At ito na nga nakarating na sila sa Warland Kingdom, ang village na kung saan ay tinutukoy nitong si Dory at ni Brogy. Napakaganda guys, para bang isang fairy tale like na village na para bang hindi ito ang One Piece world. Makikita natin dito na may para bang mga castle, mayroong lumulutang na mga ulap na hindi nasa taas. Ka-level lang talaga ng village nila at pwede pa nga itong gamitin as a way of travel. Tuwang-tuwa dito itong si Luffy at itong si Usopp dahil way back sa pinakaunang parte pa lamang ng One Piece, talagang pangarap na nitong si Luffy at ni Usopp na mapuntahan ng Elbaf. At ngayong napuntahan na nila ito, tuwang-tuwa silang dalawa. Hindi sila makapaniwala to the point na naiyak pa nga dito itong si Usopp. The same goes to the rest of the pirate crew ng Straw Hat Crew na itong si Nico Robin, si Chopper, si Frankie, si Jinbei, si Nami, si Brook,
Itong si Sanji at maging itong si Bonnie at itong si Lilith ay tuwang-tuwa sa kanilang nakikitang scenery. Isang napakagandang lugar na hindi nila inaasahan na magagawa pala nilang mapuntahan. Hindi nagtagal nakapagkita at nagka-encounter na naman itong sila Luffy at ang mga natirang mga pirate crew nila sa Great Eric na parehong gulat na gulat. Habang sinasabi dito nitong si Frankie na napakatagal na daw nilang hinahanap sila Luffy dahil hindi nila ito makita kahit saang sulok pa sila mag-check. And of course, gulat na gulat dito itong sila Frankie na makita na nakaapak itong sila Luffy, si Usopp at itong si Chopper sa isang ulap. Pero mas lalong gulat na gulat naman itong sila Luffy na makita na naglalayag at nagsesail nga ang Great Eric at itong sila Hyro din mismo sa isang rainbow. Dahil sino nga ba naman ang hindi magugulat? Kahit na sino na hindi nanggaling sa Elbaf ay hindi makakapaniwala sa nakikita nila. Pero dito ay makikita natin sa humuling mga panels na may ine-explain dito ang isang hindi natin kilalang karakter, ang isang napaka-misteryosong individual na nasa forest ng Elbaf. Habang sinasabi na napaka-breathtakingly daw talaga, napakaganda, na para bang hindi ka panipaniwala ang lahat ng bagay na makikita sa loob ng Elbaf, sa loob ng Warland Kingdom ng Elbaf. Pero if there is one thing na gusto niyang sabihin sa kahit na sinong gustong bumisita sa loob ng island na ito, sa loob ng nation na ito, doon ay do not linger there for too long. Na nangangahulugan na wag daw silang magsastay, wag silang magtatagal ng sobra sa loob ng Elbaf. At ang mensaheng yun ay nanggaling sa author, ang explorer na si Lois Arnott. Kung sino man ang karakter na ito na nasa forest, hindi natin alam. Wala pang kahit anong clue, walang kahit na anong iniwan na hint si Oda sa kung sino man ang taong ito. Kung tao man ito o kung isang hayop na para bang kung papansinin nga natin guys, actually para bang isang bear ito na may nakabalot na cloak. Kung ano ang meaning ng kanyang mensahe, kung anong dahilan kung bakit naipayo niya na huwag magtatagal sa loob ng Elbaf, hindi pa natin alam dahil kung papansinin natin, ang lahat ba lang ng nakikita natin sa Elbaf ay puro magagandang mga bagay. Also guys, kung sino man itong si Lois Arnott, maaaring karamihan sa inyo hindi pa naririnig ang pangalan na ito. Pero actually, kung babalikan natin ang previous chapters, nakita at naipresent na ito sa isang parte na kung saan ay hinahanap din namin ang isang aklat na nag-explain at tumatalakay tungkol sa Little Garden. Nandun din ang pangalan ng author na ito na si Lois Arnott. Matapos ang napakaganda, napaka-enjoyful na adventure nilang ito sa Elbaf, tinapos naman ang chapter sa isang napaka-misteryosong ending. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para malaman natin ang susunod na mga kabanata, ang susunod na mangyayari sa One Piece. Para ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video, be sure na nakaiwan ka na ng like, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para automatic, hindi mo na kailangan magbantay ng channel, lalabas na lang yan sa notification bar mo. Also, meron din tayong official Facebook page at official TikTok account, kaya i-check nyo na din ang mga pages na yon para hindi kayo mahuli sa announcements tungkol sa One Piece. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters na ito. Maraming salamat guys. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next chapter.